Makinig ka muna sa akin sandali. May mga sandali sa mundo ng basketball na hindi mo inaasahan. Mga sandaling nagbabago ng lahat. Ang Los Angeles ay nasa gitna ng isa sa mga pinakamahalagang off-season sa kasaysayan ng franchise na ito. Hindi ito basta-basta na mga chismis. Hindi ito simpleng trade rumors. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng isang lungsod na nagmamahal sa kanilang koponan ng buong puso. At ngayon, ang lahat ay nasa timbangan. Isipin mo ito. Isang koponan na kamakailan lang nakuha ang isa sa pinakamahusay na manlalaro sa buong liga sa kalagitnaan ng season. Isang koponan na ngayon ay nahaharap sa mga napakahirap na desisyon. Kung sino ang itatago, kung sino ang pakakawalan, at kung sino ang susunod na darating sa lungsod ng mga anghel. Ang bawat hakbang na gagawin nila sa mga susunod na linggo ay magtatakda kung ang Los Angeles ay magiging isang tunay na kampeon o mananatiling isang koponan ng sana all. Simulan natin sa isang bagay na matagal nang pinag-uusapan ng mga fan, si Jared Vanderbilt. Isang manlalaro na may 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng halos $48 milyong. Sa papel mukhang makatuwirang deal noon, ngunit ngayon, ang katotohanan ay malinaw na. Ang koponan ay handang humayo ng walang kanya. Hindi dahil masama siyang manlalaro sa depensa. Sa totoo lang, magaling siya roon, ngunit sa isang ligaang puno ng mga manlalaro na kailangan mong takutin sa offense, ang isang tao na halos hindi makapag-score sa playoff ay nagiging pabigat kaysa sa tulong. Isinulat ng isang kilalang sports writer na anumang malaking trade na gustong gawin ng koponan ngayong off-season ay malamang na kailangan nilang isama si Vanderbilt at ang kanyang kontrata bilang bahagi ng deal. Sa madaling salita, ang kanyang pangalan ay laging lilitaw sa anumang usapan ng trade, hindi bilang asset, kundi bilang kargada na gustong ihatid sa ibang hiyaat. Pilan, ngunit hindi lang iyan ang storya. Narito ang bagay na talagang nagpapainit ng puso ng bawat tagahanga. May isang manlalaro sa trade market ngayong tag-araw na tinatawag ng marami bilang isa sa pinakamainit na pangalan sa buong liga. Si Trey Murphy III ng New Orleans Pelicans. Isa siyang dalubhasang manlalaro sa labas ng arc, ang uri ng manlalaro na kailangan ng bawat contending team sa modernong basketball. At ang koponan nating pinag-uusapan? Interesado sila. Sobrang interesado. Pero narito ang problema. At ito ang bahagi na nagpapahirap sa lahat. Ang presyo, hindi basta-basta. Ayon sa mga ulat, para lang makuha ang Pelicans na makinig, kailangan mong magdala ng kombinasyon ng mga first-round picks, mga promising na prospects, at isang manlalaro na kaagad makakaambag sa koponan. Sa ibang salita, kailangan mong ibigay ang lahat ng iyong bukas para makuha ang kasalukuyan, at doon nanggagaling ang tensyon. Mayroon bang sapat na assets ang koponan para makumpleto ang ganitong uri ng trade? O may iwan sila sa ere, nanunood habang ang ibang mga koponan ay kumukuha ng mga manlalarong katulad ni Murphy? Ang katotohanan ito ay nagdudulot ng sakit sa mga tagahanga dahil nakikita nila ang potensyal, nakikita nila ang larawan. Isang world-class na playmaker, isang elite shooter sa kanyang tabi, at isang malakas na koponan na handang lumaban para sa titulo. Ngunit ang puwang sa pagitan ng pangarap at katotohanan? Puno ito ng mga kontrata, mga pick at mga negosasyon na mas komplikado pa sa algebra sa high school. Kung ang storyang ito ay kumikilig sa iyong puso bilang isang tunay na tagahanga ng basketball, ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at pamilya na katulad mo ang pagmamahal sa laro. Sapagkat ang mga sandaling katulad nito, ang off-season na puno ng pagbabago at pag-asa ay mas masarap na talakayin kapag kasama mo ang mga taong mahal mo. At ngayon, kausapin natin ang tungkol sa isang bagay na mas komplikado pa, ang NBA Draft. Sa ika-23 ng Hunyo, ang koponan ay may pagpipilian sa ika-25 pangkalahatang numero na karamihan sa mga taon. Ang posisyong ito sa draft ay nagbubunga ng mga manlalarong maaring maging bahagi ng rotation o ipagpalitan para sa mas matatandang veterano. Ngunit ngayon, may isang pangalan na patuloy na lumalabas. Isang batang sentro mula sa Kentucky na nagngangalang Jaden Quaintance. Sa una, mukhang simpleng storya ang kanyang buhay. Isang talented na big man na may mataas na basketball IQ
mahusay na depensa, at likas na kakayahan bilang lob threat sa pick-and-roll plays. Ang uri ng manlalaro na perpektong katambal ng isang world-class na playmaker. Ngunit, at ito ang malaking ngunit, ang batang ito ay may kasaysayan ng pinsala na nagpapalitaw ng mga tanong sa isipan ng lahat. Nagkaroon siya ng torn ACL nang mag-aral pa siya sa Arizona State. Pagkatapos nang lumipat siya sa Kentucky, lumabas lamang siya sa 4 na laro dahil maingat na pinamamahalaan ng programa ang kanyang rehabilitation. 4 na laro sa kabuuan ng isang buong season. Isipin mo ang nararamdaman ng isang batang manlalaro sa ganoong sitwasyon. Ang pangarap mo ay nandoon na, halos mahawakan mo na. Ngunit ang iyong katawan, ang instrumento ng iyong kabuhayan, ay hindi pa handang sumabak ng buong buo. Nanonood ka sa mga katrabaho mong nilalaro ang laro na mahal mo, habang ikaw ay dahan-dahang nagbabago at nagpapalakas. Ito ang uri ng pakikipaglaban na hindi nakikita sa mga estadistika. Ngunit kahit sa limitadong oras na nakita siya sa court, nagpakita si Quaintance ng mga glimpse ng kahanga-hangang potensyal. Sa kanyang debut, nag-score siya ng 10 puntos, nakakuha ng 8 rebounds at nakapag-block ng 2. Lahat ito sa loob lamang ng 17 minuto. Habang nanood ang mga scouts, marami sa kanila ang nakakita ng isang manlalaro na, kapag naging malusog, ay maaaring maging isa sa pinakamahusay na defensive centers ng kanyang henerasyon. Isang analyst ang nagwika na ang kwenta. ay nagpapaalala sa kanya ng isang bata pang Robert Williams III, ang uri ng imposing defensive presence na nagbibigay ng proteksyon sa rim at nagdudulot ng takot sa bawat kalaban na sumusubok na pumasok sa painted area. Ang tanong lang ngayon, magkakaroon ba ng sapat na lakas ng loob ang koponan para kunin ang isang manlalaro na puno ng potensyal ngunit pati na rin puno ng pag-aalala? At dito pumapasok ang mas malaking larawan dahil hindi lang ito tungkol sa draft pick. Hindi lang ito tungkol sa isang kontrata na gustong ibigay. Ang tunay na puso ng off-season na ito ay nakasentro sa isang manlalaro na hindi nangangailangan ng anumang introduksyon dahil ang kanyang pangalan ay kilala sa bawat sulok ng mundo ng basketball. Isang manlalaro na nagdala ng 4 na kampyonato sa iba't ibang lungsod. Isang manlalaro na ngayon ay 21 ng beses na napili sa All-Star Game. Isang manlalaro na ngayon ay 41 taon na ang edad at sa kabila ng lahat ay patuloy pa ring nagnanais na lumaro. Si LeBron James. Hindi na kailangang ipaliwanag kung bakit ito ang pinakamalaking desisyon ng off-season. Ang kanyang pagbabalik o hindi pagbabalik ay magbabago ng lahat. At ayon sa pinakamapagkakatiwalaang mga ulat mula sa mga malapit sa sitwasyon, ang kanyang intensyon ay malinaw. Gusto niyang lumaro, nais niyang magpatuloy. At ang pangunahing focus niya, ang lungsod na tinatawag niyang tahanan sa nakaraang halos 1 dekada. Ayon sa isang kilalang basketball reporter, ang mga negosasyon sa pagitan ni LeBron at ng kanyang kasalukuyang koponan ay nagpapatuloy. Ang magkabilang panig ay nagbabalikan-balikan, nagtatalo ng mga numero at kondisyon, habang ang orasan ay dahan-dahang kumukuha ng mga segundong maaaring magbago ng kasaysayan. Mayroon silang halos 2 linggo para mapagkasunduan ang isang bagong kontrata bago opisyal na buksan ang free agency. So, sa sandaling magsimula na ang libre na palengke, maaring lumapit ang ibang mga koponan at mag-alok ng mga bagay na hindi kayang ibigay ng kasalukuyang franchise, ngunit narito ang bagay na nagpapainit ng puso. Sa lahat ng ingay, sa lahat ng rumors, at sa lahat ng posibleng desisyon, ang lahat ng ebidensya ay nagpapahiwatig na ang puso ni LeBron ay nandito pa rin. Nandito sa lungsod na tinanggap siya ng buong tapang at determinasyon. Nandito sa koponan na kasama niya ngayong magtatayo ng isang bagong pamana kasama ang bagong superstar. At kung aalis man siya, kung sa anumang dahilan ay hindi matahimik ang mga negosasyon, may isang lungsod na naghihintay sa kanya ng may bukas na bisig, ang kanyang hometown, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang lungsod na kumanta para sa kanya noong 2016 nang gumawa siya ng isa sa pinakadramatikong comeback sa kasaysayan ng NBA. Isipin mo ang storya,
Isang legendary na manlalaro sa katapusan ng kanyang karera, bumabalik sa lugar kung saan siya nagumpisa. Hindi ito simpleng sports. Ito ay poetry. Ito ay tula ng isang buhay na ibinigay sa laro. Ngunit bago tayo maging masyadong emosyonal, may isa pang kwento na kailangang sabihin. May isang batang sentro sa Utah na nagngangalang Walker Kessler. 24 na taong gulang, 7 talampakan at 2 pulgada ang taas. Isa sa mga pinaka-promising na defensive big men sa buong liga. At ayon sa mga pinakabagong ulat, ang kanyang sitwasyon sa kasalukuyang koponan ay naging komplikado. Nagkakaroon ng patayan sa pagitan niya at ng franchise tungkol sa isang bagong kontrata, at ito ay nagbubukas ng pinto para sa ibang mga koponan. Ang koponan ng Los Angeles ay matagal nang may mata kay Kessler. Hindi ito bago. Ngunit noong nakaraan, ang Utah ay walang motivation na hayaang umalis ang isa sa kanilang pinakamahalagang manlalaro. Ngayon, ang sitwasyon ay nagbago. Ang Kessler ay restricted free agent na nangangahulugang kahit saan siya mag-sign ng offer sheet, ang Utah ay may karapatang itugma ito at panatilihin siya. Ngunit kung ang impasse na ay magpapatuloy, kung hindi magkasundo ang dalawang panig, maaaring lumabas ang mga trade scenarios na dati ay mukhang imposible. Isipin mo ang manlalarong ito sa tabi ng isang world-class na playmaker. Ang kanyang kakayahan sa rim protection, ang kanyang pagiging lob threat, ang kanyang defensive instincts, lahat ito ay perpektong katambal ng uri ng playmaking na ibinibigay ng pinakamahusay na point guard sa kanilang roster. At sa isang koponan na dumusa ng husto sa kawalan ng tunay na defensive center mula nang umalis ang nakaraang franchise player sa posisyon, si Kessler ay maaaring maging sagot sa matagal na panalangin ng mga tagahanga. Ngunit tulad ng lahat ng magagandang bagay sa basketball, may presyo. At ang tanong ay kung ang presyo ay kayang bayaran ng koponan. At sa gitna ng lahat ng ito, mga trade rumors, draft decisions, free agency negotiations, may isang batang manlalaro na maaring nalimutan na ng ilan, si Dalton Knecht, ang ika-17 sa 2024 NBA Draft. Isang manlalaro na dating tinawag na potensyal na draft steal. Isang scorer na lumabas sa Tennessee na dinala para magbigay ng instant offensive spark sa isang koponan na desperado para sa panlabas na manlalaro. Ngunit sa halip na maging regular na miyembro ng rotation, si Knecht ay lumipas ang kanyang oras sa pagitan ng pangunahing roster at ng Development League. At ngayon, ayon sa mga ulat, ang koponan ay aktibong naghahanap ng mga trade partner para sa kanya. Hindi dahil sa personal na animosity, hindi dahil sa kulang ang tiwala, kundi dahil sa matematika ng basketball, ang koponan ay kailangan ng mas maraming cap space at ang kontrata ni Knecht ay isa sa mga bagay na maaring gamitin para lumikha ng ganoong espasyo. Ito ang malupit na katotohanan ng professional na basketball. Ang mga manlalaro ay hindi lang mga tao. Sila ay mga numero sa spreadsheet ng isang front office na naghahanap ng perpektong equation. At minsan, kahit ang pinaka-promising na kabataan ay naisakripisyo para sa mas malaking larawan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sa kabila ng mga kontrata, mga negotiations, mga injuries at mga uncertainties, may isang bagay na nananatiling matatag. Ang mga tagahangang nagmamahal sa koponan na ito ay patuloy na manunood, patuloy na mananaliksik, patuloy na mangangarap. Sapagkat ito ang kagandahan ng basketball. Hindi lang ito tungkol sa mga manlalaro o mga kontrata. Ito ay tungkol sa pag-asa, tungkol sa posibilidad na sa susunod na season, ang lahat ng piraso ay magkakatambal sa perpektong paraan at ang isang lungsod na matagal na naghihintay ay maaring makita sa wakas ang uri ng tagumpay na kanilang pinapangarap. At habang isinusulat ang bagong kabanata ng Los Angeles Basketball, ang tanong na nananatili ay ito. Handa ka bang sumama sa paglalakbay na ito? Kung nagustuhan mo ang pag-aaral ng mga ito at nais mong manatiling updated sa lahat ng pinakabagong nangyayari sa mundo ng basketball, huwag kalimutang i-like at ibahagi ang content na ito sa iyong mga kaibigan. I-subscribe para hindi ka mahuli sa mga susunod na mahahalagang balita at pagsusuri. Ang basketball ay hindi lang isang laro. Ito ay buhay na kwento na patuloy na isinusulat sa bawat araw. At kasama ka naming ikinukwento ang bawat pahina. Hanggang sa susunod. Mabuhay ang basketball